Kanina, habang nagbabasa ako ng comments, may nabasa akong isang comment na gusto kong sagutin. So ito po ang comment niya. Basahin ko muna sa Bisaya. Ang muadtog langit gamay lang nga panon 144,000 nasulat sa Pinadayag 14:1, Lucas 12:32 o Pinadayag 20:6 o 20 kapitulo versikulo 6. Sila magmando uban ni Kristo Hesus sulod sa 1,000 ka tuig. Then may papas pa siya, may pahabol pa siyang pagmata. O ibig sabihin gising. Ngayon Tagalogin ko muna. Ang sabi niya, kunti lang ang makapunta sa langit. 144,000 lang. Yon ang nakasulat sa Pahayag 14:1, Lucas 12:32 at Pahayag 20:6. Sila magmando, sila ang maghari o kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So gumising ka. Yun ang sabi niya. Ngayon ito po sasagutin natin. Yun pong 144,000, hindi yun mga hintil, hindi yun halimbawa hindi yun mga kabilang tayo o anuman sino mga Kristiyano na hindi mga Israelita. Yun pong 144,000, kung binasa pa niya yun ng mabuti, yun po ay galing lamang sa lipi ni Israel. Wala pong hindi po kasali yung mga hintil doon na mga Kristiyano, yung mga hintil na mananampalataya. Hindi po kasama doon. Kasi ang sabi dito, at narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ni Israel. Tig 12,000 mula sa bawat lipi ni Israel. Alam nyo naman yung 12 lipi ni Israel. So bawat lipi ay tig 12,000 lamang ang natatakan. So yun po ang sinasabi. Hindi po niya inintindi ng mabuti. So siguro ang nais niyang sabihin is kunti lang yung maliligtas. So kung ganun man lang, kung inisip niya maligtas siya, hindi na siya mapasali kasi yung 144,000 na yon ay exclusive lang yon sa lipi ni Israel. So hindi siya mapasama. Kung inisip niya mapasama siya doon kasi isa siyang mananampalataya, hindi siya mapapasama doon sa 144,000 sapagkat yun lamang po ay sa lipi ni Israel. Ang nakaano sa lang sa kanya kasi hindi niya itinuloy ang pagbasa sa Pahayag 7 o dito sa hindi niya binasa itong Pahayag 7:9. So basahin nga natin kung hindi ba kunti lang ba yung maliligtas. So ito ang sinasabi ng Pahayag 7:9. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na palaspas. Isinisigaw nila ang kaligtasan ay nagmula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matandang pinuno at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos na nagsasabi, Amen. Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matandang pinunos, Sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? So, Ginoo,
So sumagot si Juan, Ginoo, kayo po ang nakakaalam. Ang sagot ko. So, at sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Yan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At kung ang nakaupo sa trono ang siyang nakakukup sa kanila, hindi na sila magugutom ni mauuhaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. So ibig sabihin, napakarami pala ang nang maliligtas na hindi kayang bilangin ni numan. Hindi po kunti. Ngayon, doon mo malalaman na ang isang tao ay talagang nagsusuri ng mabuti. O nag-comments lang na akala niya yung kanyang nalalaman ay sapat na. Pero hindi niya alam na may mga bahagi pala ng Biblia na hindi niya naintindihan at siguro hindi pa rin niya nabasa. Kasi kung nabasa man niya ay hindi rin niya inintindi. So ang akala niya, yun lamang pong 144,000 ang maliligtas. Pero napakarami pala na mula sa iba't ibang lahi, iba't ibang bansa at wika. Yun ang mga kabilang tayong mga hintil. Hindi po yun. Hindi tayo napabilang doon sa 144,000, pero doon tayo mapabibilang doon sa napakaraming tao na liligtas na di kayang bilangin ni numan. So yun lamang po. Maraming salamat po at sana po may natutunan kayo sa araw na ito. God bless us all. Ang sigisanga na minaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kaysa makakayod sa usa ka taong maalamon nga nakatukod sa iyang balay, sa usa ka dakong bato, bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga mapusog magpabilin, kini nga dili matarog sa maunta niini ang kalikon sa pagtuo sa kada tao. Pangayoon ta kini nga grasya gikan niya.